So yun na nga po mga kaibigan, mga ka-RTC. Ito po, breaking news. Si Saldico po daw po ay Saldico nahuli na daw po sa frag. At dahil daw sa kakulangan sa mga papeles, kaya na-stop siya doon. Nasa check na yata siya eh. Pero ngayon mga kaibigan, kinumpirma ito ni BBM. Kaya uuwi na si Saldico sigurado. At maganda po ito, magandang development ito para kay BP Sara. Ngayon, hindi natin alam kung magkakabilihan dito o hindi natin alam kung makakausap ni Romualdez ito or makakausap ng mga kanyang mga kakampi, mga partido na hindi natin alam kasi it's all in the air. Pero hindi papayag ito na siya lang ang makukulong dito kung lalagay natin sa sa tamang konteksto, dahil lahat po ang turo sa kanya, kay Romualdez at kay BBM. So ngayon po titingnan natin kung ano po ang gagawin ni move ni Romualdez, ni Tambaloslos at saka ni BBM dito. Ngayon hindi natin alam mga kaibigan kasi nasa kamay po, malapit na pumapa sa kamay po ng batas ng Pilipinas itong si Saldico. Hindi po natin alam kung ano mangyayari doon at kung in the process po kung anong ang end result nito, hindi po natin alam. Pero malaki pong development ito dahil po nahuli na po itong si Saldico at kumpirmado ni BBM at tingnan natin kung ano po ang kahihinatnan nito at sana po hindi magkalutuan, ika nga, di ba? Mga kaibigan, antabayanan po natin to. May malaki pong announcement diyan sino ba to? Yung DILG at saka sila Rimulya, yung mga Rimulya. May mga announcement diyan mga kaibigan. At yun, kukumpirmahin na siguro yan na nahuli na, pero kinumpirma na po ni BBM sa kanyang post. So anyway mga kaibigan, ito po si Real Talk Chicago dito po sa Chicago, USA. Mga kaibigan, atin pong abatan itong mga bali-balitang ito at ito po yung napakahalaga mga kaibigan para sa atin, lalo na sa development ng impeachment at sa flood control, na korupsyon ng flood control. Mga kaibigan, dito po lalabas na po ang lahat, ang tunay at kung hindi magkakalutuan. Hindi natin alam kasi baka magkalutuan na naman, maprito si Saldico. Hindi natin alam yan. Hindi natin alam. So mga kaibigan, naabata natin at tayo po nakakamoy BP Sara na talaga. Nakakamoy presidente na ang mga Duterte mga kaibigan. Mga DDS, nakakamoy na. Nakakamoy presidente na talaga si Sara Duterte, man. Si BP Sara talaga pong konting paghihintay na lang 2028 ay malapit na, nandyan na pero nangangamoy presidente na talaga siya. Pero mga kaibigan, masyado pong napakataas po ng survey ni BP Sara na ang hirap pong labanan kahit anong mga bintang na kung anumang putik ang ibato sa kanya. Napakahirap pong labanan ng mga tao. Pagka mga tao kasi po ang survey mga tao yan pagka sobrang taas po, hindi po pwede kasing politikahin. Kahit anong galing nyo sa pamumulitika, political manipulation, hindi po pwede yan dahil po ang tao po ang sumasagot. In that way mga kaibigan, tingnan mo yung impeachment po kay BP Sara, di sila Madriaga he made himself look like a fool. Mga kaibigan, talaga pong pati mga Sebastian College of Law mga kaibigan, nagre-react na mga kaibigan. Baka hindi yun natin alam, baka po magkakakasuhan doon. Hindi natin alam dahil sa mga binitawan ni Madriaga na kung ano. At pinatunayan naman po, kilala naman nandin si BP Sara na wala pong ganun pag-ugali si BP Sara. Mga kaibigan, hindi po natin alam mga kaibigan. Ito yung nagkakaloko-loko na. Hindi na natin maintindihan kung ano ang tama, kung ano mali. Pero mga kaibigan, nakikita po yung Madriaga mga kaibigan. Masyado pong
masyado pong blunt na na hindi natin maintindihan kung anong pinagsasabi. At natatawa mga kaibigan, nasa nakakita na ini-impeach, natawa na lang po si VP Sara sa pinagsasabi ni Madriaga. Tinawanan po ni VP Sara si Madriaga, mga kaibigan, kasi hindi kung ano-ano pinagsasabi. Ini-impeach po si VP na tinawanan po si Madriaga nung tinanong siya nung reporter. Ano po masasabi niyo sa testimony ni Madriaga? Natawa po si VP Sara, hindi na yan napigilan. Natawa kasi puro invento. Ewan ko kung anong kahinat na nito, mga kaibigan. At ako po, sabi po, hintayin na lang natin ang siguro dumunog na sila I think dumunog na sila sa Korte Suprema. Maghihintay na lang daw. Mga kaibigan, I don't know why are you being pushed by someone like this Madriaga, and then sasabihin mo na ganito. And then nakikita nyo ba, nanonood ba kayo ng nung hearing no sa Justice? My golly, man, parang dictation Mga kaibigan, nakakalungkot po. At bakit ganito po ang nangyayari sa ating lipunan ngayon, sa batas, sa Kongreso? Mga kaibigan, parang it looks so desperate parang desperado na hindi sana gawin na lang nila talaga yung tama at yung kani-kanilang mga trabaho para hindi po nagkakaganito, hindi po bumababa ang paningin ng tao sa HOR. Sayang po, mga kaibigan, mga hinalal kayo ng mga tao, ba't ganyan naman ang mga pag-uugali nyo? Ba't ganyan ang pinakikita nyo? Sana naman alam nyo, hindi ko alam kung paano masusupo pa ito Kasi po pagdating po ni Saldi ko, malaking dagok hindi po yan blessing para kay kay BBM o kay Romualdez, hindi, malaki pong dagok yan para sa kanila. Kasi hindi papayag yan Saldi ko na siya lang ang makukulong diyan. Anyway, mga kaibigan, para sa ating mga DDS, magandang balita po yun kung nahuli na si Saldi ko. Ngayon, sana po wala hindi magkalutuan. Alam nyo na parang basketball yan, minsan naluluto may referee, yung referee niluluto kaya puro foul. Pero ngayon, mga kaibigan, babata natin yan, tingnan natin, hintayin natin kung ano mga susunod mga hakbang ng itong mga kumag na ito na nandyan sa yung mga corrupt na nasa gobyerno. Tingnan natin. Biro mo, pati speakership sa HOR, ang rami pong nangyayari. Dito lang, sa kanya lang po nangyari ito, kay BBM lang po nangyari ito. Nagkabalasan masyado dahil masyado ng biro mo, in span of 3 years and a half lang nagkaganyan-ganyan na. Hindi parang unfortunately, mga kaibigan, kung titingnan mo ng normal na tao, parang ang leadership po bali-bali Mga kaibigan, if you're the President of the Philippines, sana naman po ayusin mo at merong kang authority na talaga sabihin mo. Hindi, wag mo sasabihin mahiya naman kayo. Hindi, damay ka doon, di ba? Pero anyway, mga kaibigan, malaking balita po ito, breaking news. Saldi ko nahuli na at ngayon po ay naka-detain yata sa Czech. Tingnan natin ang mga susunod pang mga balita, mga kaibigan. Maraming salamat po. Ito po si Real Talk Chicago, Hulika TV. Mga kaibigan, paki-like and subscribe lang po para po magkaroon po na algorithm ulit ang aking channel. Maraming salamat po. Ito, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po si VP Sara Duterte, mabuhay po ang mga Duterte, mabuhay po ang mga DDS. At sana po ay gumanda na ang ating bayan. At sana po ay magkaroon na po ng tugon sa lahat po ng mga hinahanap natin na mga question sa ating mga puso. Bakit ganito nangyari sa Pilipinas? Sana po mabigyan na ng tugon. At sana po maging laging safe si VP Sara Duterte. Maraming salamat po.